na, pagsakay mo ng van, ano ka na ba agad? Uy, blue daw na gate. Para maghahanap ka na ba agad? Di ba hindi pa? Pero pagka dating sa Pansol, parang lahat tayo alert na, di ba? Wala nang natutulog, wala nang kakain, wala na yung mga nagdadaldalan. Kasi parang may uy, tingnan nyo nga dyan, dyan, sa kabila, baka dyan yung dyan na yun. Ganun. Parang alert na tayo. Kasi nga daw, sabi doon, yung parang the closer na, malapit ka dun sa destination mo, mas dapat daw na nag-aano ka, di ba? Yung parang mas tumitingin ka sa details, ganyan. Parang, kunwari, ito, blue nga yung gate, pero di naman siya katabi ng, ng tindahan, ganyan. Yung parang, hindi mo, yung parang magiging maingat ka dun sa mga, details nga. Kasi nga, yun nga, habang papalapit, mas nagiging, alert daw tayo. Tapos naalala ko din, nung kami, nag-prayer mountain kami, tapos, nag-dinner kami sa BGC. Pero maktunan. Kala mo social. Pero, nung pag sakay namin ulit ng van, natulog sila, yung mga kasama ko, di natulog sila. Tapos ako, dahil alam ko na malapit na lang naman, BGC, tapos hanggang alam mo, di na ako natulog. Tapos parang, may time na sabi ko, parang, pag alam mo yung, alam mo saan papunta, alam mo yung, destination, parang, hindi ka nagagawa ng mga iba pa na bagay kasi alam mo, onti na lang sa isang biyahe. Kaya parang, ganun
sabi, di ba, mawala din yung mga excuses natin na yun. At sabi nga, ano daw ba yung last days anointing? Yan sa, ayan, sabi dyan, ito daw, yan, ito daw yung sabi, yung parang sinasabi na God will empower His people with a unique anointing in the last days. Sabi, symbolized by 7 horns. Tapos, ay mamaya mapag-aaralan natin yun. Yun nga na nire-represent naman yung strength and power. Tapos, ito din daw yung yung parang, yung pag sinabing anointing na to, hindi ito yung kagaya ng nung dati na mga nabasa natin sa Bible na oo, great things yung mga yun, diba? Pero, yung sinasabi nga daw dito, iba pa, parang meron pang mas kakaiba na gagawin ang Panginoon. At sabi nga daw, refers to the belief that God is preparing, yan, hinahanda daw tayo ni Lord, at ine-empower niya yung bawat isa sa atin para sa end times. Sabi nga dyan, no, through a special anointing of the Holy Spirit. Tapos na ko lang, kasi dun sa training namin, yung parang sa vision, parang merong real to kasi dun. So, dapat nire-ready na natin yung church sa mga hard times, di ba? Tapos kung may mga nga daw, minsan di ba tayo na, yung parang ang lang nung mga, may mga pa tayo na hinahanap yung mga tao na gusto na a-attend, na parang ito lang pinipiling message. Pero dapat tayo, bilang mga Kristiyano nga, yung hindi natin pinapaligoy-ligoy na dadating yung time, meron talagang hard times, di ba? At kahit ngayon nga, di ba, hard times na. Kaya, hindi na yung parang prosperity preaching na lang na, ibe-bless ka ni Lord, naiintindihan ka ni Lord, di ba? Ay, ganyan yung pinagdadaanan mo. Sige, alam ni Lord yan. Yung ganun. Parang may mga time na, oo, binabalance natin. Pero, more to that, di ba? Yung mas na, kumbaga parang army nga daw, di ba? Na ine-empower, na tinitrain, na hindi yung parang mga babies pa tayo na, parang ihihili, di ba, papatahanin, yung parang mga ganun. Kaya may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin ini-invalidate again, di ba, yung mga emotional na state ng bawat isa. Pero, kumbaga parang may mga time, di ba, sa lahat ng yun. At etong time na to, di ba, time na to na hindi na tayo yung parang naging, yun nga yung preaching din ni Ate Mer, di ba, na hindi na tayo nagpapalugmok na lang, na parang, kasi di nyo naman alam ano pinagdaanan ko, di ba? May pinagdaanan din naman kami, di ba? Pero, parang lahat tayo, magtutuloy-tuloy. Yan. At sabi nga, si Elisha, yan, naalala niyo ba yung, sabi dyan, di ba si Elisha, nung time na nawala si Elijah, sabi niya, bigyan siya ng double portion. Pero sabi nga dito, but the last days, sons and daughters of God shall receive a 7-fold portion. Diba? Parang imagine niyo kung magko-compute tayo. Kunwari, ang napagaling dati ganito. Sabihin natin 10, tapos kay Elisha, 20. Tapos sa atin, ilan, diba? 114. Parang mga ganun na, daw 7-fold pa, yung mga, yung i-anoint ni Lord na magawa pa natin. Sabi nga daw, the glory of God is going to be manifested through them 7-fold. Yan, mababasa natin yun sa Isaiah. Diba? At sabi nga daw, ito daw ay gifts to the last days army of God. Bakit daw pero mamaya na nga lang. Yan, tapos sabi nga daw kasi, ito, sa Isaiah 60, verse 2, ayan, di ba alam natin yung Isaiah verse, yung 60 verse 1, yun yung arise, shine, for your light has come. Pero sa verse 2, sinasabi dito, for behold, the darkness daw shall cover the earth. Sabi, and deep darkness the people. Sabi, but the Lord will arise over you. Diba? Parang kahit gaano man kadilim yung mundo, diba? Yung mga tao na balutan sila ng dilim, diba? Pero si Lord, ano daw gagawin niya? He will arise over you and His glory will be seen upon you. Diba? Yung makikita ng mga tao na grabe, parang ito na pinagdadaanan namin lahat, pero siya, ganito na, diba? Ganito pa rin ginagawa niya. Yung parang makikita ng mga tao na ang dilim-dilim na, pero sila nagliliwanag sila, diba? Kaya yan yung faith natin. At sabi nga din, bilang mga church nga daw sa last days, yan, tinatawag nga daw tayong remnant, di ba? Ito daw yung parang may, di ba naalala niyo sa Bible, may wina-warning si Lord doon na magkakaroon ng mga yung parang madaming mawawala, yung great falling away. Kasi nga, ito daw yung yung sinasabi, na yung church na na remnant nga, magiging small daw siya, it will also become pure. Yung parang oonti siya, pero magiging pure. Parang may mga daw na, may mga mawawala, pero nire-refine daw kasi ng Panginoon. Diba yung church? At sabi nga, with great light shining forth from it. Diba? Yung parang mas magniningning. Kaya parang may mga time na tayo, talagang may mga ganun talagang mararanasan, diba? May mga mawawala. Pero lagi nating tatandaan na bawat isa sa atin,
natin, 'di ba? Yung goal dapat natin na talagang faithful tayo until the end, na talagang hindi tayo yung masasama dun sa mga masusway, 'di ba? Sa mga iiwan na lang si Lord, kundi tayo yung mga mananatili. At sabi dito, it is this small group that has gone through the fire. Yung nga daw, yung sa Malakay, 'di ba? Yung refiner's fire, 'di ba? Yung talagang subok na, 'di ba? Yung parang makikita mo na talagang ito, ang dami nang nangyari pero nandito pa din. At sabi din sa Luke 19:30, yan. Ito yung sinabi ni Jesus. Yan, sabi dyan, ito yung sabi ni Jesus, "Go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there." Yan, sa ibang version po ay donkey yun. Sabi, "which no one has ever ridden." Isipin nyo, yung donkey na yun, alam ni Lord, pero wala pang nakakasakay kahit isa doon. Sabi dyan, "untie it and bring it here." 'Di ba? Parang yung ganun daw din sa atin. Yan. Parang yung donkey na yun, isipin nyo, wala pang nakakakilala. Wala pang nakakasakay doon sa donkey na yun. Pero sabi ni Lord, kalasan nyo yun, may makikita kayo doon nakatali. Kalasan nyo yun, dalhin nyo yun sa akin. At sabi daw doon, ayan yun, "like the donkey and its foal that were tied," sabi, "to the doorpost." Ganun din daw tayo. There are many sincere people, yan, pwedeng mga bata, mga kabataan, yung mga seniors, yung book po yung nagsabi nila. Yan, di ba? Seniors sa church, waiting to be used by the Lord. Di ba? Yung talagang, bawat isa sa atin, meron pa na gagawin si Lord na paggamit sa mga buhay natin. At sabi nga, they have never been used before. May mga iba sa atin na hindi mo pa nagagawa yung ganitong bagay, pero gagawin mo na siya ngayon para sa Panginoon. Sabi nga, "just like the donkey and its foal," sabi, "on whom no man had ever sat before." Yung parang yung donkey na yun, bagong-bago, di ba? Pero yun nga, parang may mga times na hidden tayo, pero si Lord, siya yung, di ba, parang nakakaalam no na kailan ka i-release, di ba? Kailan ka, papapuntahin ka pa lang, Afghanistan, di ba? Parang di mo alam saan ka dadalhin ni Lord. Kaya maging ready nga lang daw tayo. At sabi nga, ayan. Pero, yun nga, kahit may great falling away, pero meron naman sinasabi na one last great harvest. Diba? Sabi nga, that is going to come. The harvest that is about to come will be accompanied by a final demonstration of God's great power and glory. Pag nga daw na, yun nga, parang madaming tatanggap, madaming kikilala sa Panginoon, may kasama daw yun na talagang great na mga manifestation ng power at glory ng Panginoon. Kaya, parang kung iisipin nyo, kailan yung mga time na talagang masabi mo na grabe yung ganitong naranasan ko kay Lord. Meron pa, 'di ba? Na meron pa tayong ikaka-excite at ikaka-look forward sa Panginoon. At sabi nga dito, God is going to reveal His awesome, mighty power, sabi, hidden since creation. Na kunwari kayo, kung nagbabasa kayo ng mga God's General, yan sa Bible, nababasa natin yun, 'di ba? Parang ang great things na nung mga nagawa nila. Pero meron daw promise sa atin ang Panginoon na even that, 'di ba, greater pa, 'di ba? Na yung sinasabi rin ni Jesus na ito yung mga nagawa ni Jesus, 'di ba? Pero naalala niyo yung sabi ni John, kung pagsasama-samahin daw lahat ng mga yung mga libro na naggagawin doon sa mga nagawa na yun ni Lord, 'di ba hindi mako-contain nung mundo, 'di ba? And ang sinasabi ng Panginoon sa atin, kahit gano'n na yung mga nagawa niya, even that, 'di ba, parang mas more pa yung mga pwedeng gawin ng Panginoon. Kaya kumbaga parang may mga times na yun nga, minsan na nararamdaman yung gano'n na parang tinatama, 'di ba? Parang tatamlay-tamlay tayo sa Christian life natin. Pero kapag na-remind tayo sa mga promises ng Panginoon, hindi pwedeng gano'n na lang, 'di ba? Natatamarin ka na lang na wala na tayong ginawa, kundi mag-yearn pa tayo ng mga gagawin, 'di ba? At mas kikilalanin ang Panginoon. Sabi nga, the powers displayed during creation, sabi nga daw, is pale in comparison. Kumbaga wala lang yun, 'di ba? Parang ano lang daw, parang maputla, kumbaga sa mga crayons, 'di ba? Sabi, to what God is going to do in these last days. Yan. At sabi nga daw, ayan, next nga po. Sabi dyan, our eyes have not seen, our ears have not heard. Sabi, neither has it entered into our minds what God is going to do in these last days. 'Di ba? Kaya parang may mga time na tayo, yung minsan tinatamad kasi wala tayong idea 'di ba? Yung parang hindi mo alam, kunwari sa akin, parang may mga time na pag tinatanong din ako kung anong feeling ka na parang matagal na kay Lord. Pero siguro dahil nga mabasa ako, manood ako ng preaching ganun. Parang may pa ako na hindi ako naboboard, yung parang hindi talaga, parang kunwari may mga time na hindi ka ba tinatamad ganyan. Parang may mga tanong kasi yung friend ko nga Christian din yan. Hindi ka ba tinatamad parang ganyan. Pero parang may mga time sa akin na
napapagod ka lang physically, pero yung sabihin na tinatamad, parang hindi, ganun. Kasi nga, ang dami pong nalalaman tungkol kay Lord, tsaka ang dami mo pang na Lord, gagawin mo to, parang maging eyewitness ako, di ba, sa mga bagay na yun. Sabi nga, that is the reason why God is sending His judgments now to earth. Sabi, to purify. Yung may mga time na iniisip nyo ba, bakit ganito na yung nangyayari sa mundo? Pero, yan nga daw yung purpose ng Panginoon, to purify, to refine, and to take for Himself a people to whom He can entrust these last days powers. Yan, kasi nga, ito, next nga po. Ayan, kasi nung dati pa lang, meron naman na daw talagang power. Di ba naalala niyo yung sinabi kay Adan tsaka kay Eva? Di ba na parang bibigyan ko kayo ng dominion, ganyan-ganyan. Pero dahil nga nung nagkasala sila, nawala yun. Kumbaga, yung power na meron yung mga tao, na napagpalit nila. Yan. Sabi nga, if you look at the past, sabi, God has raised up many wonderful saints. Yan, di ba yung mga, yung men and women, sabi nga, who were given some of these powers and were mightily used by God. Sabi nga, He had all the power, yan, yung mga Pero, naalala nyo, kunwari kay Iso, yung birthright niya, yung parang ganun na, pinagpalit niya lang sa di ba? Yung sa lentil soup na yun, di ba? Parang, sa 1 meal lang, parang napagpalit niya na yun. Ganun din kay Samson, di ba? Yung parang grabe pa yung sana yung mga pwede niyang magawa, pero dahil nga nag-fail siya dun sa, sa love life niya, di ba? Parang, parang ang dami niyang mga babaan, parang iba pa yung mga pinipili niya, di ba? Naging tuloy, parang nawala tuloy yung power na yun. Pero sabi nga, over ages of history, the Lord raised up many people and gave them limited powers through the Holy Spirit. Yan, may mga binigay na powers, pero masasabi nga daw natin na limited lang. Pero ngayon daw, na last days na, yan, sabi nga po, ayan, next nga po. Yan, sabi daw, ngayon na last days, una daw, meron, naghahanap daw si Lord, kanino niya ba ipagkakatiwala, di ba? Sabi niya, whom He can trust to the uttermost. Yung mga bagay na to na gagawin niya, sino yung mga pwedeng mapagkatiwalaan? Kaya di ba naalala niyo, laging tinuturo sa atin na maging tapat tayo dun sa mga maliliit na bagay. Kasi nga, paano kapag kakatiwalaan ni Lord ng mga greater things? Kung dun pa lang, hindi mo na di ba? Hindi ka na katiwa-tiwala. Kunwari, sa mga ini-invite nga natin, sa mga inaalagaan, masasabi mo ba talaga kay Lord, na Lord, ginawa ko naman na po lahat ng efforts di ba? Yung sa, parang clip lang siya. Tapos, magdi-divorce kasi yung mag-asawa. Pero lang ako dun sa, sa comment ng judge. Sabi, ang term niya pa dun, yung parang na-exhaust na ba lahat ng means para maayos, parang ganun. Tapos naisip ko bigla, parang kunwari pag sa judgment day, na sabihin ng Panginoon, eto ba't nawala, diba? Na lahat ba ng means, nagawa mo na talaga. Parang ganun. Tapos parang napaisip ko, na Lord, nga parang minsan, dinadahilan natin na, na-chat ko naman po ganun. Pero yung parang may ibang mga efforts, di na natin nagagawa. Kaya, yun yung mga bagay na kailangan pa natin talagang i-work out, diba? Sabi nga din, yun din, yung such people should be like the donkey and its foal of Matthew 21. Yan, mamaya mapag-aaralan natin ano ba yung tungkol nga dun sa donkey na yun. At sabi nga, thirdly, God is looking for people who are selfless. Ayan. Sa mga mapag-aaralan natin mamaya, kasi to mga powers of the age to come, di ba? Yung parang may mga dito na makakapag-teleport, ganun. Parang hindi ka, yung parang hindi mo yun gagamitin para lang, na, okay, bayaran niyo ako, teleport ko kayo, bayaran niyo ako 1,000 kada, Yung parang ganun. Tapos, may mga creative miracles. Sige, pagpe-pray kita, basta, Jollibee. Parang ganun. Parang, hindi tayo, yung dapat, selfless ka na gagawin mo siya kasi para kay Lord, tsaka para dun sa mga tao. Yan. Kaya sabi dito tayo dun sa donkey. Yan yun, parang nakakatakot yung donkey. Ganyan yung picture ko. Ayan. Pero yan, sabi, a donkey is one which is nameless and faceless. Kunwari yung donkey, may pangalan ba yun? At siya ganito. Kunwari tayo, yung mga alaga natin, may pangalan, di ba? Pero yung donkey na to, wala siyang pangalan, pero ginamit siya ng Panginoon, di ba? Sabi nga dyan, you should not care for your name. Hindi naman yung, hindi ako yan, parang ganun, hindi ganun. Kundi, hindi ka na na, yung parang, kunwari, pag pinag-preach ka dito, hindi ka mahihiya na sasabihin, si Alfred nagturo doon. Talaga ba? Parang hindi mo na iisipin, anong iisipin nila? Na ganito ko, ganyan-ganyan. Diba? Yung parang minsan kasi, sabihin natin, okay, Ella, mag-preach ka dito. Ayoko po, mamaya sabihin sa Ella, talaga magtutulong. Parang inaano pa daw natin yung pangalan
pangalan natin, ganun. Tapos, naalala ko lang kasi, nung pandemic, yung, di ba, may, bawal gathering nun, di ba? Tapos, parang outreach pa din kami ng outreach, ganun. Tapos, may isang beses na, nagwo-worship, no, ay nagpe-praise sa Jayco. Tapos, may lumapit, taga-barangay. Tapos, isipin nyo, habang nagpe-praise kami, biglang tumigil. Tapos, may nakahawak pa ng beatbox. Hindi ko na maalala kung sino. Tapos, ang tanong kasi sa amin, sino pinaka dito? Sino daw leader? Ganun. Tapos, isipin nyo, sabay-sabay sila. Talagang nakatingin sila sa akin. Tapos, ako naman, si Bigay, Rachel, parang ako, tapos sabi ko, parang naisip ko pa noon, no, paano yun, kakapasok ko lang ng DepEd, mamaya patanggal ako. Parang ganun pa yung naisip ko. Pero di naman, hanggang ngayon naman nagtuturo pa ako. Pero parang nung time na yun lang, sabi ko, grabe no, hindi pa pala ako selfless. Parang naisip mo pa na paano yung pangalan ko. Yung pangalan ko nasa barangay 2 times nakalagay. Nagagather itong parang ganun na sabihin, yan, pasaway yan na, ganun. Pero yun nga, sa last days, hindi na daw yun na iisipin pa natin yung pangalan natin. Sabi din, hindi na din daw para isipin sino makakakuha ng credit. Sabi, kung yung credit daw ba nabigay sa'yo o hindi. 'Di ba? Wala na yun sa'yo. Hindi yung parang kunwari, may ginawa tayong event, tapos kailangan may credits, tapos sasabihin, okay, thank you po kay kuya ganito, siya po nag-asikaso ng ganyan. Thank you din po kay ate ganito, siya po nag-sponsor ng ganito. Yung parang wala na, di ba? Kung di nagbibigay ka, gumagawa ka, dahil para sa Panginoon, hindi ka na ba't di nyo po kami mention? O bakit nung ganito, wala man lang pa thank you, di ba? Wala nang ganun. Kundi talagang selfless na daw. At sabi din, you are faceless. Sabi dyan, you don't want to be seen, you are not interested in parading your name on a tag. Diba? Yung parang, hindi ka kagaya, diba, ng mga politiko, yung pag nagbigay, happy, Merry Christmas, pero mas malaki. Yung mga ganun. Yung Christmas, pero mukha niya yung Pero, sabi nga doon, diba, sabi, you care only about what you do. Diba? Whether big or small, ano man yan na pinagkakatiwala sa'yo ng Panginoon, you do all the work joyfully. Yung masaya ka, yung hindi ka napilitan na ano ba naman kasi yun ako na naman, ganyan-ganyan. Sabi din daw, it will be a teamwork. Sabi, each helping one another, lifting up one another. Yan, yun daw yung selfless. Yan, at sabi nga din dito, ayan, sabi dyan, the last days company should be selfless. They will not think about themselves. Yun nga yung sinasabi kanina. And they will lift up each other. They will help each other to do great things for God. Yung kunwari, hindi ka matitreaten dun sa mga winawantawan mo, sa alaga mo. O ba't siya nagsusong lead na ako, hindi pa din, di ba? Parang hindi ka o ba't siya ganito na inassign siya sa ganito, tapos ako hindi, di ba? Ako nga nagwantawan sa kanya. Wala nang mga ganun, kundi magiging masaya tayo, di ba? Tsaka yun nga, pagka may mga gagawin pa tayo sa Panginoon, di ba, magiging masaya ka na tulungan yung bawat isa na ma-accomplish yung mga purpose nila, di ba? Yung calling nila kay Lord, tuturuan mo sila paano yun magagawa. Sabi din, they will not care in the least about getting credit to make a name for themselves through what they do. Sabi nga, that will be the last days army filled with God's nature. Yan, yung God's nature nga daw, di ba? Yung selfless, si Lord, hindi naman siya nag-aano ng para sa sarili niya lang, di ba? Nameless and faceless, di ba? Yan yung, yung sinasabi nga na nature ng Panginoon. Kaya makikita nyo dito, di ba, na die to self talaga. Hindi ka pwedeng, na parang ikaw at ikaw pa din, di ba? Yung parang fleshly, yung mga desires natin, di ba? At sabi nga dito, yan, kaya daw ayun yung dahilan, bakit daw? Yan. Sabi, that is why the Holy Spirit is doing a work of pruning. Yan yung may mga tinatanggal, nire-refine, at pinupurify ang Panginoon. Sabi daw kasi, this process will shake out the chaff. Sabi, yun yung parang, alam niyo yung sa bigas, di ba? Yung kapag tatanggalin yung parang mga bato-bato, tapos yung mga, yung brown na, yun, yung ganun yung chaff na tinatawag. Tapos sabi din, chase away the goats. Sabi, it will shake out and remove anything that is pretending to be a sheep. Yung parang, di ba yung sinasabi nga daw na, etong time na to, madaming mga, nanlilin lang talaga. Pero, malalaman mo kung sino talaga yung mga totoo kapag ka-shinake na, di ba, at nanatili, di ba? Kasi nga, yun talaga yung, yun talaga yung ginagawa ng Panginoon ngayon. Meron siyang mga inaayos. At sabi nga, para din daw tong sa runner. Yan, yung run the last lap. Yung may mga daw na pag nanood kayo, di ba, kunwari ng mga natakbo, yung hindi naman agad biglang todo-todo, di ba? Kundi parang iba, parang lang muna, chill lang muna sa una, ganyan. Tapos hanggang sunod, yan, hanggang pagkatapos daw, doon na daw yung talagang mabilis, bigla, gano'n. Yan daw yung ginagawa. Na tayo daw, we are the last generation of church history. Sabi nga, the remnant church of the last days will write the last
Yan, we'll write the last chapter, run the last lap. Sabi, before the Lord comes again. Yung parang yun nga yung biglang ito na yung bubulo. So kumbaga, kung dati mabilis yung usad, 'di ba? Pero ngayon, 'di ba, mas magiging mabilis at saka yun nga mas madami pang gagawin ang Panginoon. At ito din yung sinasabi ng Hagay. Yan, Haggai 2 verse 9. Yung sabi, the glory of this latter house shall be greater than of the former. Yan, bakit daw bakit kailangan daw na mas greater? Bakit hindi pa nung una, 'di ba? Naalala niyo 'di ba tayo mga tao, may kasabihan tayo na save the best for last, 'di ba? Parang may ganun. Na si Lord din daw, parang may ganun din daw siya na na tinutukoy. At sabi nga ito yan lumiit basa niyo pa ba? Pero sabi nga dyan, why must the glory of the latter house, sabi yung last days na church, bakit daw kailangan greater yung glory nun? Kasi daw, hindi lang daw tayo nakikibattle sa flesh and blood. Hindi kagaya kunwari, dati nung time ni Elijah, si Ahab yung kalaban niya, yung mga Baal prophets, parang pwedeng suntukan na lang, gano'n. Parang pwedeng ganun lang, diba? Pero ngayon daw kasi, na last days, hindi lang flesh and blood yung kalaban natin. Oo, kalaban din daw natin yun. Pero ang kalaban, 'di ba, yung demonyo, yung mga demonyo din na talaga, yun nandoon na din sila kasi nga inis na sila sa atin dahil nga last days na nila, parang nabibilang na yung mga oras nila. Kaya parang gagawin na din nila talaga yung best nila para madami pang 'di ba, mapahamak. Pero tayo, kailangan natin ng ganung power dahil nga hindi na basta-basta yung mga kalaban natin. At sabi dito, yan, so when the devil is going to come down and attack the last days church with great fury, how is the church going to deal with him? Kung gano'n na magiging attacks ng kaaway, 'di ba? May mga gagawin na siya na talagang may yung para mawala ka, malayo ka sa Panginoon. Ano yung gagawin natin para i-deal 'yon, 'di ba? Sabi nga, the devil is going to anoint the Antichrist. May mga gano'n nang mangyayari. Sabi, and the false prophet with great and awesome power. How are you going to contend with such great power if you only possess the first century anointing? Kung yung mga dating anointing mo, yung mga dating naranasan mo lang sa Panginoon, yung pagdadwala natin, paano natin malalabanan yung ganong power, 'di ba? Kaya kailangan daw natin ng talagang kumbaga greater power, 'di ba? Na i-anoint tayo ng Panginoon para sa mga iba pa na mga gagawin niya. At sabi nga daw, meron daw dalawa na ayan, pa-next nga po. Yan, yung two kinds of power yan, na ibibigay sa remnant. Una, yung prophetic. Yan, ito yung mga mangyayari. Sabi, your spiritual eyes will be open to see visions of God. Yan, yung meron kang mga prophetic gifts na makakakita ka ng mga visions. Sabi din, your spiritual ears will be open to hear the voice of God. Yung maririnig mo, ito yung pinapagawa ng Panginoon, ito yung mensahe ni Lord para i-edify yung church. Sabi din, your spiritual mouth will be open to prophesy. Yun din daw yung mga pwede mo pang magawa. At pangalawa, i-anoint din daw tayo ng Panginoon. Ito nga, yung powers of the age to come. Yan, sabi nga, these are the mighty acts of God which we read about in the Old Testament. Yan, ito yung mga bagay na, kunwari, may mga gumaling sa Bible. Ikaw din, pwede mo rin maranasan na makapagpagaling ka, pagpe-pray mo, gagaling sila, ganun. Mararanasan din daw natin yun. Sabi din, we read the exploits of the Old Testament saints, yan, yung mga nagawa nila. Sabi, but the exploits to be done by the last days generation will surpass any mighty deeds by any of the saints of the old, yan, and new combined. Yan. Kaya kumbaga, kung yun yung mga nagawa nila, meron pa daw tayo na mas iba pa, yan, mga grabe pa na gagawin sa Panginoon. At sabi nga, yan, minsan daw ba nararamdaman mo na nobody ka? Pero ito daw yung yung comfort ng Panginoon. Sabi nga daw ni Lord, the persons whom I will use in the last days are the nobodies. Yung parang minsan niisip natin, ba't po ako ina-assign nyo dito? Ba't po ako yung papagawa nyo ng ganito? Yan, yung parang may mga time na ganun iniisip natin, sino ba naman ako, 'di ba? Hindi yung madrama na ako lang 'to, 'di ba? Hindi ako lang 'to sorry ganito lang ako. Kundi parang minsan meron tayong mga yun nga parang ang weak ng mga
pagsunod natin sa Panginoon dahil iniisip natin, hindi naman tayo capable eh. Pero sabi dito, I will use the children, yan yung mga bata, yung mga kabataan, yung mga senior. Yan, di ba? It will be the nobodies, the faceless, the nameless, and the selfless. Upon them, I will pour out my glory. Sabi, the Lord then added, the signs, wonders, and miracles that these nobodies will do by my Spirit will surpass anything ever recorded in biblical history. Yung parang isipin mo, nobody, pero may mga ganitong magagawa para sa Panginoon, di ba? Kasi yun nga, para na yun talaga sa Lord na talagang mag-glorify siya at yun nga, magawa natin yung mga bagay na talagang plano ng Panginoon sa atin. Pero ito nga yung comfort sa atin, di ba? Yung sinasabi ng Bible na with God, all things are possible. At hindi lang yun, di ba? Sabi, to him who believes without doubting, all things are possible. Kaya kung ikaw di ka nagdududa na magagawa mo to, di ba? May childlike faith tayo. Yan, kung kilala talaga natin ang Panginoon na kaya niya gawin lahat, hindi tayo kumbaga magagawa natin yung mga bagay na to. Yan, at pupunta naman tayo ngayon dito sa yan, mabilis lang, yung tungkol lang dun sa horns. Pero di na natin masyadong, pag-aanuhin yan. Yan, sabi dito, sa Revelation 5:6, meron daw sinasabi yan, na na nakita, di ba ni John? Sabi, yung lamb as though it had been slain. Sabi, having 7 horns, isipin niyo yung lamb, pero 7 yung sungay. Ay, sungay yung, yun, ganon. And 7 eyes. Sabi, hindi ko na nilagay yung picture, kasi parang iba-iba yung dun sa yung sa AI. Tapos parang ayoko na, wag na nga lang, parang ganun. Imagine na lang namin. Pero yun yung na parang ganun yung itsura na 7 eyes tapos 7 horns. Tapos yun nga, nire-represent daw kasi nun ay yung 7 spirits of God sent out into all the earth. Yung parang may nire-represent yung na yun, yung horns na yun. Sabi, ano nga ba yung horns na yun? Sabi, yung horns daw ay nagre-represent ng anointing. Naalala niyo yung time ni David, 'di ba? Na yung anointing oil, 'di ba? Parang doon galing sa horn. So sabi, the power of God is manifested in the horn. Yan, sabi, strength or power is often represented in the Bible by the horn. Ito nga yung sa Psalms. Sabi, but my horn you have exalted like a wild ox. Pag sinabing wild ox, grabe daw talaga yun. Hindi yun yung parang naamo, hindi yung parang mo na, yun gaganin. Mga gaganin mo. Kundi wala yung sa, parang, kumbaga sa term natin ngayon, wala yung sasantuhin, walang sisinuhin yun. Kundi lahat talagang nun, di ba? Parang, yun? Yung, basta magaganin. Ano tawag? Yun, ganun. So sabi, yun nga, I have been anointed with fresh oil. Yan. At sabi nga, ano nga ba yung horn na yun? Sabi nga, the word horn, yan, medyo na to, yan, mga Bible scholar kayo na mag-aral na siya. Sabi, something that is projecting an elephant's tusk. Yung ng elephant, sabi, ivory, a corner of the altar, a peak of a mountain, ayan, a ray of light, yan, yung power. Yun daw yung mga nire-represent. At eto nga, dito tayo mag-focus sa Daniel 11:32. Ayan, sabi nga, those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery. Pero sabay-sabay nga po, basahin nga natin yung ilalim. But the... Yan. Yan. Sabi nga, yan, di ba? The people who know their God, di ba? Ibig sabihin, kung ikaw kilala mo talaga ang Panginoon, meron pa tayong mga pwedeng gawin sa Panginoon. At ito nga yung dito na tayo sa 7 things, ayan, yung last days anointing. Yan, meron tayong 7. Kaya, bilisan na natin. Yan, number 1, sabay-sabay nga po, basahin natin, standing. Yan, standing before kings. Yan yung merong anointing na ibibigay sa atin ang Panginoon. Sabi nga, ang isang example dito ay makikita natin sa buhay ni Elijah. Naalala nyo, di ba, si Elijah, ang term sa kanya ni Ahab, ikaw ba yung gumagawa ng gulo? Di ba? Nasabi ni, di ba, ni Elijah, naalala nyo, hindi ako yung gumagawa ng gulo, ikaw yun, di ba? Parang ikaw yung sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan, gano'n. Yung parang, kunwari sa atin, pag sinabi na, okay, kausapin mo yung principal, parang ikaw agad, no, principal yan eh. Di ba? Bakit naman? Ba't ako kakausap? Ganyan. Sabi nga dyan, kunwari pagka tayo, inutusan tayo ni Lord, na okay, kausapin mo si mayor, kausapin mo si ganito, kausapin mo si barangay. Parang takot tayo agad. Kasi agad parang naduduwag agad. Tapos, eto nga daw yung ibang mga sinasabi, Pa, next nga po.
Sabi niya, Lord, is it really you speaking? Di ba? Parang, Lord, ikaw ba to? Kakausapin ko yun. Ikaw ba to, Lord? Ganon. Sabi, Lord, bakit ako? Sabi niya, meron namang iba dyan, Lord, yun na lang. Di ba? Yung parang, kunwari, sabihin, sharean mo si ganito, sharean mo ganito. Lord, iba na lang. Wag po ako. Hindi po ako karapat-dapat. Parang laging ganon yung inaano natin. Sabi niya, Lord, natatakot ako. Sabi niya, do you know what will happen if I go and stand there? Di ba? Parang, may mga time na ikaw, may mga yung parang may mga nilalagay yung spirit sa'yo na, okay, magganito ka, ganyan ka. Pero ikaw natatakot, Lord, ayoko po. Alam niyo po ba mangyayari sa akin pag nagsalita ako dyan, ganyan. Sabi dyan, the security people will arrest me. Yan, sabi, and throw me into prison. How can I do that? Diba? Parang may ganun. Pero isipin nyo, diba, si Elijah, humarap sa mga, hari, diba? Tapos sabi din dito, ito yung itsura ng horn ng wild ox. Sabi dyan, tayo nga daw, yun nga, parang sa mga, natin, kababawan natin, kahinaan natin, meron daw tayong ganun, nagre-respond daw tayo ng ganun sa Panginoon pag meron siyang pinapagawa. But when this anointing is poured upon you, kung meron ka ng anointing na yun to stand before kings, sabi daw, you will become bold and strong like a wild ox, diba? Hindi ka matatakot, di mo itutulak si Rex, diba? Na Rex, ikaw na lang dito, diba? Kunwari, sinabi, okay, ikaw yung ganito, ganyan. Kausapin mo, sharean mo to, pag-pray mo to, uy, ayoko po, di ba? Ito po si ate ganito, di ba? Si kuya ganyan, parang nagtulak ka na ng iba, ikaw na yung tumawag sa kanila. Di ba? Tinulak sila, hindi tinawag, di ba? Kundi, dapat tayo, hindi na nga daw tayo ganun. Kapag ganyan, naranasan natin yung anointing na yan. Sabi nga, have you seen an ox? Di ba? May nakita na ba kayong ganyan? Sabi, it couldn't care less about anybody, right? Sabi, it is not a tame ox, but rather a wild ox. Kaya, pagka nga daw may ganong anointing, hindi ka na yung kakabahan, di ba? Minsan, teacher pa lang natin, duduwag na. Kasi po si ganito. Ganari sa mga youth natin ngayon, bagsak po ako, ganito po ako, ganyan. So, parang ikaw, usapin mo, ayoko po, si ano po yun, ganyan. Parang, takot agad tayo, parang meron agad tayong mga na, ayoko po. Pero, yun nga sabi dito, anointing din daw yun, di ba? Na hindi ka mahihiya sa mga boss mo. Di ba? Pwedeng magsabi ka na, boss, muna ako absent mo. Kunwari sa amin, hindi naman nga kasi mahigpit, pero parang minsan nahihiya na din kami kasi nandadarag, Ma'am Sally, na-mention. Ma'am Sally, hindi mo na kami papasok may mga ganun. Kunwari may event, ganun. Mama, hindi mo na ako ganyan, magpapagawa lang muna ako sa mga bata. Parang may mga ko na, yun nga, syempre kapag alam mo na nakakapag-request nga tayo kay Lord, di ba? How much more pa sa mga tao. Yan, sabi nga din, this is the kind of boldness and strength that will come upon you. Sabi, it will make you so strong and so bold that you will not be intimidated by anybody. Diba? Yung parang hindi ka na, ayoko, yun kakausapin ko, ayoko, hindi ko yun shesheran. Parang ganun. Sabi, pwede daw na hari, reyna, president, prime minister, or whoever is the ruler in authority. Kunwari, mga police, diba? Parang, okay, mag-share po kami din. Parang hindi ka, ayoko, police yan diba? Parang may mga tayo agad, nagtutulakan. Diba? Kundi talagang papatapangin tayo ng Panginoon. Sabi din, your knees will bow only to the great King, the Lord Jesus, diba? And not to anyone else. Hindi yung kapag sinabing, yuko, okay, yuko po, parang ka agad, diba? Yung high school din kami, meron kasing teacher kami, yung kailangan magyuyuko kami pag grocery, tapos kami magkakaibigan na kagano. Parang ayun mo ko kayo dyan, pero kami nakagano ka. Yun, pero parang may lang na, hindi naman kami pinagalitan, hindi naman kami binagsak. Kasi nga, yun nga, pagka tayo, nag-i-stand tayo, diba? Talagang i-honor din tayo ng Panginoon. At ito yung ibang mga Bible characters. Yan, naalala niyo si Joseph, 'di ba? Yan, nag-stand din siya kay Pharaoh, sa harap ni Pharaoh. Ito nga si Moses, kinalaban pa si Pharaoh, 'di ba? Tapos si Daniel, yung yan, yung panaginip ng hari, ininterpret niya. Lalo to si John the Baptist, 'di ba? Parang kinondemn niya, 'di ba? Si King Herod tsaka yung kayo mga ganyan. 'Di ba? Yung parang sa The Chosen nga rin, nakakatawa lang kasi yung yung naganap na noon John the Baptist. Yung parang maaasar ka na joke na. Yung parang kung ako nga hari, parang ko na ito talaga magre-rebuke sa akin, parang gano'n. Pero yun nga, nakita ko doon na ang galing ng mga 'di ba? Yung mga gano'n na yung boldness talaga na merong na kahit hari yan, haharap ka talaga. 'Di ba? At kahit nga si Jesus, 'di ba, nung time na pinapatawag siya, 'di ba?
pumupunta siya, hindi siya yung natatakot. Hulo, ba't ako pinapatawag, tago tayo, di ba? Walang ganon. Kundi ano tayo, di ba? Meron tayong boldness. Sunod din si Paul, di ba? Yan yung mga kung san din humarap si Paul, di ba? Hindi siya natakot, hindi siya Peter, ikaw kaya muna. Di ba? Walang ganon, kundi talagang matapang niya na hinarap. Yan, kaya yun yung una, standing before kings. Pangalawa naman, ito, power over nature. Yan. Ito naman, yan. Ito yung mga example. Sa buhay ni Moses, sabi nga dyan, many times he exercised power over the forces of nature and they obeyed him. Diba? Naisipin niyo si Moses, kumbaga ang description ng Bible sa kanya, tao lang din naman, diba? Hindi naman siya yung, Diyos na, ganyan, parang kung sobrang special, diba? Kasi nga, kahit, diba, si Moses, naalala niyo, may mga excuses din siya. Pero, ito yung in-exercise niya, diba? Na kinocommand niya yun. Pero, yun nga, sumusunod sa kanya. Una yan, yung sa mga frogs, yan, diba? Yung parang, yung sinabi doon na parang kung simpleng tao lang, di ba? Tapos tinawag mo yung mga palaka, di ba? Parang pero hindi naman para tawagin natin yung palaka. Pero nakita lang natin sa buhay ni Moses na nangyari yun. Di ba? Yan yung mga flies, locust, yan yung thunder, hail, and fire, di ba? Kinomand niya na, tumama kayo dun sa Egypt, pero sa Goshen, di ba? Protected sila. Tapos yung darkness, di ba? Yan yung, mamaya may ko dyan. Yan, tapos yung earth to open, di ba? Naalala niyo yung time nila Korah, di ba? Na kinomand niya lang, pero biglang bumukas nga yung lupa, tapos yun nga, parang kinain sila Korah. Di ba? Tapos eto nga, yung dito sa tungkol sa darkness. Sa sobrang daw ng darkness na yun, naalala niyo, di ba? 3 days tumagal yung darkness na yun. Sabi nga, even a total solar eclipse does not bring complete darkness. Pag sinabi daw na solar eclipse, parang onting darkness lang, pero hindi ganun na sobrang complete na darkness. Sabi, but here the scripture says, thick darkness covered all the land of Egypt. Sabi nga, the darkness was so thick, it could even be felt. Diba? Na kunwari sa atin, diba, pag sa kwarto, parang may na patay yung ilaw, pero hindi ka ganun na nababother na, okay, madilim, pero hindi ganun. Pero ito daw, na sobrang dilim daw, nararamdaman na nga daw. Tapos sabi din, the maximum duration of a solar eclipse is 12 minutes, 30 seconds. Ganun lang daw. Pero wala daw eto, kunwari, yung lunar eclipse naman, 107 minutes daw. Pero sa incident daw na to, 3 days, di ba? Na talagang walang kumbaga darkness lang, di ba? Kaya sabi nga dyan, so this act of the prophet Moses is supernatural. It is beyond the realm of science, di ba? Kaya kunwari tayo din, merong kakailanganin talaga na meron kang mga i-command na ganyan, diba? Talagang, maalala natin yan yung buhay ni Moses, diba? Sunod naman, buhay naman ni Elijah. Sabi nga, si King Ahab, si Jezebel, sabi, at yung mga ibang Israelita, kinonsider nga daw si Elijah, diba? Na parang troublemaker. Parang, ito naman kasi, pag mga pinagpipray niya, nangyayari daw talaga agad, diba? Kunwari yan, yung commanded the clouds to withhold rains for 3 years. Ito din, yung command fire, to come down from heaven. Yung time nga nung Baal prophets, di ba? Tapos sabi din yung commanded the weather to change and prayed down rains after 3.5 years of drought. Di ba? Yan yung mga ginawa ni Elijah. Tapos ito din kay Joshua. Sabi niya, a man standing in one small corner of the earth, sabi, commanded the sun and the moon to stand still, and they obeyed. Diba? Parang isipin nyo, tao lang din si Joshua, pero ganun yung faith niya na, uminto kayo, diba? Parang may mga ganyan, diba? Kunwari, sa akin nga, sa mga bata pa lang, tumigil kayo, walang power, parang ganun. Pero isipin nyo, araw at saka buwan, diba? Parang grabe yung ni Joshua. Tapos sabi nga, yan yung nag-stand still, diba? And sabi, the sun and moon are huge celestial objects. Kunwari, yung sun, sabi 150 million kilometer, yan, away from Earth. Tapos yung moon, ganyan naman siya, 384,000 kilometers away. Pero napatigil, di ba? Dahil lang sa ganong prayer ni Joshua. Sunod naman si Deborah at si Barak. Yan, ito naman yung meron daw biglang cloudburst. Yan, yung cloudburst, sudden violent rainstorm, sabi sometimes accompanied by hail and thunder that normally lasts no longer than a few minutes. Yan, but it is capable of creating flood conditions. Yung parang saglit lang yung ulan na yun, pero pwedeng makapagpabaha. Parang ganun yung nangyari nung time na yun. Sabi nga, this is what happened, yan, when God caused
cloudburst. Yan, yung time ng fight ng Israel. Yan, kaya daw nagbaha, nag-overflow yung Kishon River. Yan. Tapos sunod, si Jesus. Alam naman natin yan, di ba? Ay, iba, hindi ko napalitan. Pero yan, nalala naman natin yung time na si Jesus, pinakalma niya, di ba, yung bagyo, di ba? Noong time na yun, nag-command lang si Jesus. Tapos yun nga, ganun yung nangyari. Tapos sa 2 witnesses, makikita din natin yan sa Revelation 11:6. Yan, yung magko-command naman daw sila na yun nga, so that it will not rain. Kaya sabi nga dyan, no, di ba kunwari tayo, nararanasan natin yan, yung pagpe-pray natin yung bagyo, di ba? Pero, yun nga, di ba biglang magugulo tayo, magiging answered prayer na tayo. Kasi merong ganong power. Sabi nga, this is but a sample of this great and awesome anointing. Sabi, the power to command and change the course of nature. Sabi that the Lord is going to give to the last days prophetic company. Kaya number 3, ito naman, ayan, kanina yung una, yung standing before kings. Pangalawa, power over nature. Ito naman, yan, yung shame enemies. Pero yung enemies na to, hindi yung nairapan ka lang, na ka lang, di ba? Kundi, mga enemies daw ng Panginoon. Yan, naalala niyo yung time na to ni Moses. Yan, di ba? Sabi nga si Moses, noong time na yun, di ba? Parang, naging cobra, yung sinasabi nga daw na yung rod niya na yun, parang naging 10 foot na, ganun kalaking cobra, basta ganun. Tapos parang, di ba naalala niyo naman yung nangyari na, naging, ahas din naman yung ibang mga rod, pero hindi naman pinahiya ng Panginoon si Moses, di ba? Kundi, anong nangyari, yung rod niya, yung ahas na yun, kinain lahat, di ba? Tapos ganun din, di ba, yung time nung sa, mga palakang. Yan, sabi nga, God gave us all power and authority, and you will not be put to shame. Yung hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Sabi, this anointing will work mightily in the last days, prophetic generation. Yan. Sabi nga, kung may mga confrontation, yung may mga time na talagang makakonfront tayo ng darkness, ganyan. Pero, lagi nating tatandaan, si Lord, kaya niya tayong ipagtanggol. Yan. At sabi nga rin, ito din, kay Elijah, yan, di ba, may mga times na akala natin, Lord, napapahiya ka na ba? Di ba, parang yung mga kalaban na nanalo na sila. Pero, sabi nga dyan, no, it seems that God always allows the enemy to make the first move. Yung parang, okay, sige, akala ng kaaway, panalo na siya. Pero sabi nga daw, nire-reserve daw ni Lord yung last laugh sa sarili niya. Sabi, the challenge, ito yung time ni Elijah, alam naman natin yung nangyari na, yung kung sino yung Diyos na sasagot by fire, di ba? At yun yung nangyari nung time ni Elijah. At sabi nga, yan, yung ginawa nga lang daw ni Elijah noon, ni-repair niya lang daw yung original altar. Sabi, yung parang nire-restore yung true worship. Yan, signifying that after this confrontation, Israel would no longer worship idols, 'di ba? Tapos yun na, nagpray na siya at nag-answer ang Panginoon. Yan, tapos ganun din sa time ni Daniel. Yan, 'di ba, na nung gusto siyang ipahiya ng mga naiinggit sa kanya, 'di ba? Nagawa sila ng ganung decree. Pero ang nangyari, 'di ba, hindi hindi pinahiya ng Panginoon si Daniel, kundi yun nga talagang na shot yung mga bibig, 'di ba? Nung mga lions na yon. At sabi din, eto nung lion yan. Sabi nga, ayan, yung kay Paul, yan, ito yung time na, di ba nung kinagat siya nung ahas, di ba parang, akala, naku, murderer ka nga, di ba parang pinaghinalaan siya agad, pero, di ba ginanon niya lang daw, parang na-imagine ko, kaya parang lang, no, kala mo langaw lang, ay, alis ka nga, ganun. Pero di ba doon nila nakita na totoo talaga, di ba, yung Diyos, nung time na yun ni Paul, yan. Kaya sabi nga daw, in the last days, when your enemies conspire against you, yung parang dahil sa mga pag-share natin, dahil sa mga ginagawa natin sa Panginoon, merong mga gawin yung mga tao. Pero sabi nga dyan, kung anumang mga sitwasyon yung malagyan sa atin, pero lagi nating tatandaan na meron tayong anointing, di ba? Na talagang, kumbaga harapin sila. Sabi nga, you will face your enemies boldly. Hindi ka matatakot, di ka yung dudawag-dawag, di ba? Sabi, your enemies will be put to shame and the name of the great God, Jehovah, will be honored and glorified in you. Yan. Kaya basahin nga po natin saglit yung Isaiah 54. Sabay-sabay. No weapon against, yan. And every tongue. Yan. Yan. Amen. Kaya yan, yun yung isang bagay, di ba, na pwede nating panghawakan. And number 4, ito naman yung strengthening power. Kaya kung ikaw nanghihina ka ba, di ba, naman yung mga nangyayari sa atin, meron tayong strengthening power na anointing din ng Panginoon.
Yan, sabi nga, ito nga yung itsura. Yan, di ba naaalala niyo yan yan, basta yan. Tapos di ba parang kunwari pag inano niya nga daw yung damit niya, di ba? Parang si Ina kasi. Ganun no? Pero hindi ganon, di ba? Sabi dyan, the analogy, di ba? Pwede, good one yun, sabi. Pero yung transformation, hindi ka naman papangit, di ba? Lalakas ka, pero di ka papangit. Yan, di ba? Yun yung internal daw. Parang ganito, yung time ni David, di ba? Na kahit ganun yung ganun kaliit si David, pero grabe yung nandun sa, niya, di ba, yung inner man niya. Kaya sabi nga daw dito, yan, pa-next nga po. Yan, when this anointing comes upon an individual, sabi, it will change a weak person, di ba? Gano'n ka man ka-weak, kamahiyain, di ba? Gano'n man, masabi mo na, wala po talaga, sobrang hina ko po. Pero sabi daw, pag yung anointing na yun, di ba, ng Panginoon, dumating sa'yo, talagang kaya niyang baguhin. Sabi nga dyan, mababago yung weak person na yun into a strong one, di ba? Into someone mighty, so that God's people, when captured, may mga kasi yan. Pero yun nga yung sinasabi dito na, kunwari sa atin, may mga time na, di ba, faith naman din talaga natin na, na bago mangyari lahat, 'di ba? Talagang ma-rapture tayo. Pero may mga time ba na naiisip nyo din na ready ba tayo? 'Di ba? Kung may mga time na sabihin natin na kailan dadating si Lord kasi wala naman talagang nakakaalam. Na ready ka ba? 'Di ba? Kapag kaganyan na yung mga nangyayari sa mundo, handa ba tayong harapin? 'Di ba? Kaya kailangan natin ng ng power na 'to ng Panginoon, yung pag-i-strengthen ni Lord. At yun nga din yung time din ni Samson, 'di ba? Yan din yung sinasabi na pinalakas din talaga siya ng Panginoon. At sabi nga din sa Joel 3, ito yung yung let the weak say, I am strong. Diba? Kaya gano'n man tayo ka-weak, pero si Lord, kaya niya tayong palakasin. Yan. Tapos may din dito. Ito lang yung mga, sabi nga dyan, yung pagpapalakas ni Lord kay Samson, ito yung mga ginawa niya. Yung tears apart a lion with bare hands. Diba tayo, takot tayo sa lion, pero siya, niya. Diba? Parang yan, simple lang. Diba? Yan, yung killed 1,000 men with a donkey's jawbone. Diba? Parang yun lang. Ganun lang yung niya, pero yung strength na in-empower siya ng Panginoon, 'di ba? Sabi din, tore off city gates and carried them on his shoulders, 'di ba? Parang grabe, ganun lang na sa balikat, yung bag nga lang natin minsan bigat na tayo, 'di ba? Pero si Samson ganun siya kalakas, 'di ba? Sabi nga, killed 3,000 Philistines by bringing down a hidden temple. Yan yung mga ginawa niya. Tapos sunod si David. Yan, 'di ba? Na sabi nga daw, yung time na yun ni David, parang yung ganun kaliit na bato, oo, matatamaan mo si Goliath, pero yung ganun kaliit na bato na pumasok dun sa bungo, tapos lumabas sa kabila, talagang supernatural, 'di ba? Yung yung nangyari na yun. Kaya tayo din may mga time na may mga pagkakataon tayo na akala natin ang weak natin, pero si Lord bahala, 'di ba? Na gumawa na talagang maging supernatural yung mga strength na meron tayo. Yan, sunod naman ito si Peter. Sabi nga dyan, what allowed the Apostle Peter to sleep through the whole night peacefully, 'di ba? Yung time na alam niyo yung time na yun na ikaw sunod 'di ba pinatay na si James. Sabi, ikaw sunod ikaw bukas. Tapos nakatulog, 'di ba? Tayo minsan may exam lang din na nga nakakatulog, 'di ba? May deadline lang, parang agad, 'di ba? Pero sabi dito si Peter kasi meron siyang pinangahawakan na promise, 'di ba, ng Panginoon. Sabi nga, even as he slept peacefully, deliverance came through an angel of the Lord in the middle of the night, 'di ba? Kaya kahit na natutulog siya, 'di ba? Pero ganun pa din, nagkaroon ng deliverance. Kaya may mga time, 'di ba, na tayo akala natin masosolve natin lahat sa pag-overthink natin, 'di ba? Na isolve natin lahat, 'di ba? Para may mga ganun tayo na magpupuyat ka din, 'di ba? Pero yun nga, yun sinasabi na kahit na ito, 'di ba, natutulog si Peter, pero dineliver siya ng Panginoon. Yan. Tapos sa nga po dito. Sige nga, basahin nga po natin. This anointing will transform. Yan. Amen. Yan. Kaya sabi nga dyan, yan, may mga time na, yun nga, man daw mangyari sa atin. Pero sabi nga dyan, you will go to different places, break prison doors, diba? Madami tayong mga pwedeng gawin and set the captives free. Yan. You will set free the people of God. With this power, you will also command things to happen. Diba? Madami tayong mga pwedeng gawin dahil nga, i-empower tayo ng Panginoon. Tapos may lang dito. Sige, next nga po.
Sabi nga dyan, minsan akala lang natin, di ba, yun sa last days, parang akala natin, ano ba to? Sci-fi lang ba to? Parang, ano lang ba? Parang imagination lang ba? Pero sabi nga daw, totoo daw to, and this is going to happen in these last days. Sabi nga, the last days, prophetic company will do, yan, yung mga bagay na yun. Tapos, may ano nga din daw, and vision kasi to eh. Sabi nga, I saw groups of people standing before mountains. Sabi niya, they gave the command, and the mountains split in two, to make a path for them to walk through. Parang may mga group daw na ano, tapos hindi ko maalala kung missionary ba or basta parang meron silang ano na nagsha-share sila. Tapos may mountain daw dun sa harap nila. Tapos ano parang, wala na, saan pa sila dadaan, gano'n. Tapos kinomand lang daw nila yung mountain na yun na, ano, parang yung parang ma-split, gano'n. Tapos yun nga, gano'n din yung nangyari daw bigla, na, make way, di ba, yung bundok na yun. Sabi nga dyan, no, matter was destroyed by the power of their word. Na may mga time tayo, na gano'n natin kaalam yung Bible natin, na kaya nating harapin, 'di ba? Yung mga bagay sa mga buhay natin, 'di ba? May mga time na meron tayong mga yung mga pinagtatagumpayan natin, pero nawawala na yung natin, 'di ba? Yung voice na yun of faith, 'di ba? Na si Mark Hankins nga, pag naririnig niya talaga siya, lagi niya sinasabi yun na kailangan i-voice out mo yung faith mo. Hindi yung yes, Lord, yung parang ganun lang. Kundi dapat ikaw, in Jesus' name, be canceled. Yung parang may mga dinedeclare ka. Yan, di ba, na mga bagay din. Di ba? Sabi nga, they also gave the command and valleys rose up. Yan yung mga Tapos, isa din nga dun sa strengthening power. Di ba, na may mga time kasi tayo, di ba, na nababagabag na tayo ng mga problema sa buhay, mga pinagdadaanan natin, parang nawe-weigh down na tayo. Pero isang bagay din tungkol dun sa strengthening power ng Panginoon, yung magugulat yung mga tao na, ay, ganyan pinagdadaanan mo. Ganun nangyari sa'yo, di ba? Yung parang ganun, dahil ganun ka papalakasin ng Panginoon. And may mga times sa atin, di ba, na, yun nga, yung sinasabi talaga, di ba, na hindi na tayo dapat biktima pa, di ba, nung mga nangyari sa atin before. Kundi, yun nga, talagang rise up tayo, di ba? At yan, yun yung sinasabi dyan. And number 5, yan, lang. Yan, yung creative miracles. Yan. Sabi dito, meron daw 3 kinds of creative miracles. Una, yung multiplication of food. Pero ayan yung mga yung time ni Elijah, yan, yun dun nga sa widow of Sarepta, tapos yung kay Elisha. Yan, tapos makikita nyo nga dyan, no, di ba, na kay Elisha, double portion talaga, kasi isa lang yung kay Elijah, pero kay Elisha, dalawa, di ba? Kasi nga, ganun yung pinag-pray niya. Tapos yun din, yung kay Jesus, yung minultiply din yung food na yun. Kaya, kung may mga time sa outreach, di ba, sa mga na pagkulang man, di ba, pero Lord, kayo na po, kayo po bahala. Kasi totoo yun, meron tayong pwedeng maging prayer na ganun. And number 2, eto naman, yung commanding food, yan, to comfort. Di ba? Naalala nyo nung time din ni Elijah, di ba? Yung parang, walang pagkain, pero, di ba, pinakain siya ng Panginoon. Di ba, may mga ganun. Kaya, dapat alam din talaga natin yung Bible natin para, yun nga, nalalaman natin at nare-remind tayo ng mga ginawa ng Panginoon. Yan, ito din yung time ni Moses. Yan, yung nag-pray lang siya, tapos yun nga, bumaba yung mana. Tapos, yung time din na, in-struck lang yung rock, di ba? Tapos lumabas nga yung tubig. Tapos, ang daming mga research na sinasabi na kahit na i-struck mo pa yun ng ilang beses, pero hindi nga daw makakalabas. Kaya miracle daw talaga yun na ganun daw yung nangyari nung time nila Moses. Tapos, eto din, naalala niyo yung time na sinabi naman kay Moses na mag-speak ka lang dyan sa rock na yan na maglabas ng tubig, di ba? Pero, di ba dahil nga naiinis na siya, pinalo niya ulit. Tapos may mga nabasa nga ako kasi sabi doon, dapat kasi na lang ni Moses parang nag-speak lang siya para daw tayo ma-encourage nga tayo, di ba? Na, di ba nagsabi lang na, ikaw maglabas ka ng tubig, tapos naglabas na, kaso pinalo niya nga daw. Pero, yun nga, kahit na pinalo ni Moses, di ba? Pero tayo, pwede pa rin daw nating maranasan yung mga bagay na yun. Yan. At sabi nga din dito, ayan, sige pa, next pa po. Ayan yung kanina. Yan, sabi nga, yung mga pagpaprovide din ni Lord ng time ni Samson, sabi, with water when he was overcome, yan, by extreme thirst.
Yan. Tapos ito din, yung sabi nga, the Lord God will surely provide bread and water. Yan. Kaya anumang mga provision yung kailangan natin, alam natin, po-provide ng Panginoon yun. Yan. Sabi nga din, yan yung mga ano din, yung parang, pwede din daw yun, di ba, na i-command natin na ito, kunwari, pag may mga mission, tas marang nagdududa ka kung malinis ba to? Ganun. Pero pwede mo pag-pray na, Lord, linisin niyo po yung mga molecular, ano din, di ba, maging ano po to, pwede pong mainom, ganyan. Yan. Tapos dito na tayo sa ano na lang, number 3. Yung healing and creative. Yan. Ito naman yung ano, ito yung mga makikita nyo din yan sa Azusa Street Revival, yung mga ganun. Yan. Tapos ito naman daw, kunwari may mga ano, gerahan, ganyan. Parang kung kunwari may mga kasama daw sa army, tapos ganun, ano, natamaan dito, natanggal yung balikat. Parang pwede mo lang pag-pray na, Lord, Justin, parang ganun. Tapos maaano na, di ba? Okay, laban ka na ulit. Kaya parang may mga ano, di ba, na pwede natin gawin yun. Kasi nga, alam natin na kaya ano, naalala nyo, di ba, nung time ni Jesus, yung ano, inano ni Peter, 'di ba, yung tenga, 'di ba? Na-imagine niyo nga daw si Perry Stone kasi natatawa ako. Na kung nung pinulot daw ba ni Jesus, pinagpagan pa daw ba kasi may lupa. Pinagpagan sa dinikit, 'di ba? Parang ganoon. Pero 'yun nga yung mga ganoon, 'di ba? Na mga miracles na hindi lang si Lord yung pwedeng ano, kundi tayo, i-anoint din tayo na makagawa ng mga ganoon. Yan, kaya hindi ka agad pa doktor agad, kundi pwede mong pag-pray, 'di ba? Na kunwari may mga nawawalang mga ano, ganoon, 'di ba? May mga ano ka na, Lord, dapat po ano, ganyan, mga ano natin, pores, ganyan. Lord, matanggal ng mga pimples, ganyan. May ano time din na ganun din pinagpe-pray ko, Lord, mawala na po ganyan kasi parang OA nung ano pimples. Pero yun nga, may mga ganun na ano, yung mga faith pa rin natin, 'di ba? Na tumaas ulit. Yan, at sabi nga po, yan, sabay-sabay nga basahin natin, no harm. Yan, sabi, you will be supernaturally protected, no weapon formed against, yan. Kaya yun yung pinagpe-pray natin, di ba? At sabi din, number 4, ito naman yung creative miracles of transformation. Yan. Ito naman yung kapag may mga ano yan, yung dry and dead wooden rod, yan, na-transform, may mga ganun. Water, ayan, change into blood, yan. Tapos, yung ito din, yung kay Jesus, di ba? Yung water into wine. Tapos, number 6, yan, medyo patapos na tayo. Number 6, yung supernatural abilities. Yan, number 1, sabi dyan, ito daw yung may supernatural speed. Yan, ito kasi yung time ni Elijah na hinahabol na nga siya. Pero isipin nyo, tao yun, pero naunahan niya yung mga chariots, parang ganun. Ganun ka, na parang iniisip nga daw ng mga Bible historians na baka daw, biglang may, kabayo, sinakay si Elijah, may mga ganun. Di kaya, nagkaroon ng pakpak yung paa niya, yung mga ganun. Parang may mga ganun daw. Na tayo din, kunwari may di ba? Parang may mga ganyan man na kailangan nating magamit, 'di ba? Na baunin lang natin. Tapos sunod din yung mga supernatural roar, 'di ba? Na yan, yung kapag nag-speak tayo, meron talagang mga na mabibreak yung mga kunwari yung time nila Joshua, 'di ba? May mga ganyan na pwede tayong kung may pader, di kayo makadaan, mga ganyan. Yan. Tapos sunod, supernatural transformation. Yan yung mga ibang Tapos sabi nga dito, ayan, this is the kind of supernatural speed that God will give to the last days army. Yan yung mga sinasabi lang dun kanina. Tapos, ito naman yung number 7, last na, yung sa teletransport. Yan. Ito yung teleportation. Pero, yun nga, alam natin na nangyari yan talaga sa Bible. Diba? Yan, meron tayong 4 na example. Yan. Ito yung una kasi muna, yung kay Jesus. Yan, parang may sinasabi sila na, naalala niyo yung kapag nagkakagulo na, tapos biglang, ba't hindi pa nahuhuli si Jesus? Ano nangyari, di ba? Parang, yung sa The Chosen din kasi, yun na napanood ko. Di ba yung nagpipreach, tapos nagpipreach si Jesus, tapos biglang, nag-usap-usap yung mga Sadduceo, yung mga ganyan-ganyan. Tapos, di ba, parang biglang nawala, ganun. Tapos yung pala, nandun lang dumaan sa Pero, naisip ko nga, ang galing kasi may mga time, di ba, na muntik na mahuli si Jesus, pero hindi siya nanguhuli kasi nga baka nag-teleport. Yan. Tapos si Elijah din, sa nung time ni Elijah, parang alam na ng mga Israelita na nawawala siya bigla. Kaya parang ganun daw na, nagte-teleport, ganun daw yung na sinasabi. Tapos sunod, si Philip, alam naman natin yan na nandito siya biglang, na teleport siya, 'di ba? Para nga mag-share dun sa Tapos, yan, ito din yung kay Jesus and the disciples. Ito nung time na
naglakad daw si Jesus doon, 'di ba naglakad si Jesus doon sa tubig, 'di ba? Na ano yung time na yon. Tapos parang pag nagbasa tayo ng Bible, 'di ba, kala natin natapos lang kasi. Pero parang may sinasabi doon na bigla daw nawala, na nakarating sila agad doon sa pupuntahan nila. Na teleport daw pati daw yung bangka kasama doon, parang ganun. Tapos ang dami lang ding mga nababasa ako na yung parang na-excite din ako kasi yung isang nga daw minister, nagpe-pray lang daw siya. Tapos sabi niya, di ba nagpe-pray siya? Parang biglang sinabihan lang daw siya ng angel na, sunod ka sa akin, gano'n. Sumunod siya. Tapos ang nangyari, nagtaka sila nung parang minister na pinipersecute na dapat bibitayin na, parang gano'n. Tapos sabi ko, ang galing parang, yung parang, oo nga, ang galing ng mga gano'n na biglang, ang dami pa na mga gano'n na mababasa tayo. Tapos may mga din na parang yung isa, dapat magpipreach siya dun sa lugar na yun. Pero sabi niya, di ko po kaya, sobrang hina ako na, nanghihina na ako. Tapos sabi niya, ha? Ano pong hindi kaya? Inag-preach nga po kayo. Tapos parang, parang may sinasabi doon na inanoint nga siya para maging yung parang nasa same place siya, same time, parang ganun. Sabi, pinag-pray nyo nga po to, yung 30 na tao na to. Ha? Nandito po, parang ganun daw. Grabe yung Tapos, yun nga parang miracle daw yung mga ganun, diba? Tapos sabi din, ito naman yung mga vehicles. Yan, ito naman yung mga pwede din gamitin ng Panginoon. Yan, malay nyo, di ba, pwede din tayo sa chariots of fire. Di ba, yung eagle's wings, yan, yung mga cherubim, clouds, yan, di ba? At yun nga, yung Holy Spirit, na talagang siya naman gumagawa ng lahat ng yun. Yan, sabi nga, bakit nga ba, pwede tayong i-teleport? Yan, sabi dyan, ito yung mga purpose. Hindi para kumita ka o sumikat ka. Kundi sabi, travel to go to places where, humanly speaking, it would be quite impossible to go, especially in the last days. Kunwari, kailangan na talagang masyaran yung na to, 'di ba? Yung lugar na to. Pero ikaw parang meron akong nabasa, yung lalaki, na siya, nakomatos siya, tapos nasa ospital siya, tapos yung lalaki, may bigla daw sumulpot, tapos alam niyo yung pinagpipray lang siya, pinag-pray siya, tapos after niya ipag-pray, nawala daw. Tapos yung lalaki na yun, minister din kasi siya, sabi niya, Lord, ano nangyari? Parang, saan galing yun? Kasi kinilabutan daw talaga siya. Tapos sabi ni Lord, kasi yung tao na yun, nagpe-pray siya na magamit ko, pero hindi siya makalabas kasi nakakulong siya. Tapos tineleport daw siya ng Panginoon para kaya parang sabi ko, Lord, ang galing ba? Hindi na ako mag-aeroplano dito. Parang may mga ganun, di ba? Pero, yun nga, may mga ganung mga ways si Lord. Kaya, parang sabi ko, grabe, parang ganun lang na pagpe-pray, pero yun nga, ina-answer ni Lord. Tapos, pangalawa naman, ito naman daw yung mga search and rescue. Kasi kunwari, pag nagbabasa kayo ng sa Voice of the Martyrs, ang dami talagang mga napapersecute, ang dami talagang mga kailangan iligtas na mga Kristiyano. Kasi nga, yung iba talaga, yung pinuputulan ng ulo, papatayin, parang tinotorture. Tapos, ang daming mga account na dahil nga intercede daw ng intercede yung mga tao. Meron daw, na time na nagagamit talaga sila para, yung parang ita-teleport, tapos i-rescue lang nila yun. Tapos, alam mo yung may mga record nga daw na may alikabok pa kasi nga galing pa sa kung saan, ganun. Tapos sabi ko, grabe, parang ang dami pang ganun na, parang ganun na yung nararanasan nila. Kaya parang sabi ko, Lord, ito na yung mga time na talagang, ayun nga, meron pa tayong mga gawin. Tapos sunod, ito naman yung to deliver messages. Naalala niyo, kunwari yung kay Philip din, 'di ba, na para masyaran ngayon. At tayo din, baka malay, 'di ba, biglang ma-teleport din kayo, masyaran niyo yung mga kamag-anak, 'di ba? Kaya yung dito. Tapos, yun nga, sabi nga, last na lang, how do we receive the anointing? Yan. Paano natin marireceive to? Una, you must be a seeker of God. Diba? Naalala natin yung sa Daniel kanina, but the people who know their God. Diba? Kaya yan yung pinakamahalagang part, diba? Sa lahat ng yan. At nakakatuwa din kasi doon nga sa training namin para sa mission, so first 3 weeks, wala kaming ibang ginawa, kundi parang yun nga, mag-worship, tapos parang tungkol sa spiritual life, yung parang sa part mo, alam ko naman to pero ba't kailangan? Parang gano'n. Pero yun nga, na-remind ka na, oo nga, dapat yun nga, kay Lord talaga. Yan, tapos sabi nga din, number 2, pray earnestly for the promise, diba? Na pag-pray natin, ano yung mga pangako na pinanghahawakan mo, diba? Yung mga promises ng Panginoon, ipag-pray daw natin yan, at talagang, yun nga, hawakan natin mabuti, 'di ba? Yung parang we will hold fast dun sa mga bagay na 'yon. And number 3, you must be a follower of the Lamb of God. Yan, meron ngang sinasabi na in order na makuha natin yung power ng Lion of the tribe of Judah, kailangan muna daw natin yung nature ng Lamb na 'yon. 'Di ba? Kaya parang may mga time na tayo, yun nga, iniisip agad natin, oh Lord, ito agad. Pero yun nga yung sinasabi na mako-conform muna tayo sa likeness ng Panginoon. Yung ang dami-daming die to self, 'di ba? Yung sinasabi kanina
kanina na nameless, selfless, faceless, di ba? Kasi nature talaga ng mga tao na, yun nga, parang meron pa tayong mga pagyayabang or kung ano man yung mga ginagawa natin, di ba? And number 4, imitate Christ, Jesus, humility. Diba? Yan yung mga ano pa din natin na gagawin natin, yung parang pagpe-pray natin na maranasan natin, yung magawa natin yun. Hindi para iangat tayo, na Facebook tayo dahil doon. Kundi para makita pa rin talaga yung glory ng Panginoon. And number 5, ito yung consecrated life. Ayan, na ano lang ako kasi sabi nga doon, kung yung iba sa atin dito, nagbe-break tayo ng mga generational curses, 'di ba, sa mga pamilya natin. Ako alam ko 'yon, parang sobrang hirap kasi parang kailangan maging maingat ka dun sa mga desisyon mo, ganun. Parang sa part ko, pwede naman sana na ito na lang magiging decision ko, pero dahil nga meron akong binibreak parang meron kang ano na hindi na kailangan ma-cancel na to sa pamilya namin. Kailangan ikaw, parang ang dami mong i-consider, parang ganun. Tapos may mga sinasabi nga din na when it comes nga dun sa consecrated life, yung hindi natin mapiplease ang Panginoon kung yung ginagawa pa rin natin sa mga buhay natin para lang ikaglory natin, 'di ba? Kaya parang may mga nga din yung kanta doon sa isang worship nga. Yung parang Lord, catch us up in your story all my life for your glory. Parang gano'n. Na Lord, ano na ba yung story? Kasi parang, ano na yung ginagawa mo? Kasi minsan nako-caught up na tayo sa mga personal agendas natin. Yung parang ang dami pa nating pangarap sa ganito, sa ganyan. Yung, nung nag-birthday nga rin ako, parang lang ako, sabi ko, Lord, wala na ba? Weird ba ako? Parang ganun. Parang ano ba to? Parang wala na ba akong pangarap sa buhay? Ganyan. Parang yung nililis ako, parang nasa ministry lahat. Parang ganyan. Parang para kay Lord, kung magkakakotse ako, para sa'yo. Parang puro ganun. Tapos na lang ako, na kinomfort ako ni Lord kasi meron akong friend dun sa dun sa training din. Kasi iba-iba kaming group. Tapos, parang nagkwento nga siya. Tapos sabi ko, uy, same. Parang uy, same tayo. Parang gano'n. Parang, oo nga, minsan parang iniisip ko kasi, napag-iiwanan na ba ako? Kasi ganito na yung, nangyayari sa buhay ng mga, kabatch mo, ganyan. Parang, syempre, nag-iisip ka din. Pero, sabi ko, oo nga, Lord, kasi parang may mga time na, hindi ka naman, hindi ka nagiging lost, parang ganun. Dahil nga, alam mo, para sa Panginoon. Kumbaga, alam mo yung direction mo. Kaya, may mga time na, yung consecrated life, malungkot siya. Kasi parang, ang dami mong, parang ang daming mawawala, ang daming mga, yung kumbaga parang, hindi na to dapat na, na part ng buhay mo, ganyan. Pero, yun nga, sinasabi ng Panginoon na worthy pa rin siya, di ba? And number 6, ito din yung walk in love, di ba? Kasi nga, yung perfect love, it casts out fear. Diba? Kaya man yung mga fears na meron tayo, pero yung perfect love na yun ng Panginoon, kaya tayong palakasin, diba? And number 7, learn to work together with a cloud of witnesses. Ito naman yung medyo na rin kasi to, pero yun nga, pag naaalala natin yung mga ginawa, diba? Nung mga, nasa Bible, yung mga heroes of faith, diba? Dun sa Hall of Faith na yun, yung mga God's generous, yung mga yun. Kumbaga parang may encourage ka na, oo nga, kung sila nagawa nila yun, kami din, pwede naming magawa yun. At sabi nga dito, ayan yung I'll make it my ambition to live for your commission. And yun, yung mga pinag-usapan natin kanina, 'di ba? Parang lahat yun para yun sa Panginoon, hindi yun for our personal gain, 'di ba? Kaya parang may mga time na ano nga ba yung talaga, yung yun yung goal ng buhay mo, 'di ba? Yung topic nga rin namin yung isa doon, yung finish line, parang the final finish line, parang ganun yung Tapos sinasabi nga doon na yung finish line pa din, 'di ba? Nadadating si Lord, 'di ba, ililay down natin lahat ng mga crowns na kumbaga parang para sa kanya lahat, 'di ba, ng ginawa natin. And how many of us, 'di ba, parang meron pa rin tayong mga goals na hindi na, kumbaga parang pwede mo na tong i-let go kasi hindi na to angkop, 'di ba, doon sa na 'yon ng Panginoon sa buhay mo, 'di ba? Kaya may mga calling, may mga tayo purpose, meron tayong mga assignments sa Panginoon. Yung iba sa atin may mga dreams, may mga visions, pero ito yung time, 'di ba, para talagang mabalik ulit na yung ambition natin, 'di ba? Yung talagang magawa yung sinasabi ng Panginoon sa atin. At sabi nga, yan, 'di ba? All then that is required of you, yan, is to believe with childlike, 'di ba? Simplicity that all things are possible for God, 'di ba? Lahat 'yan ng mga and madami pa na pwedeng gawin ang Panginoon, 'di ba? At sabi nga, sa last na lang po, ito yung sa 1 Corinthians nga, sabi, but as it is written, eye has not seen, 'di ba? Walang nakakita, nor ear heard, nor have entered into the heart of man, 'di ba? The things
which God has prepared for those who love Him. Kaya yung mga bagay sa buhay natin na, ayun nga, alam natin na talagang may mga ano pa tayo meron pa tayong mga pagkukulang kay Lord, may mga time na nanghihina pa tayo sa faith natin. Pero, ang dami pa nating pwedeng gawin, di ba, sa Panginoon. At si Lord din, ang dami niya pang pwedeng gawin sa mga buhay natin. Kaya, kumbaga yun pa din, di ba, yung prayer natin na magamit tayo, di ba, para sa glory ng Panginoon. Kaya, ngayong gabi, di ba, kung ano man yung mga pwede pa din natin na talagang, kumbaga, may ini-strive tayo na gawin, di ba, para mag-evangelize sa mga ginagawa natin, mga mission, sa mga pag-outreach, yung mga pag-aalaga natin, di ba? Talagang ulit natin yun sa Panginoon na, Lord, empower mo kami, di ba? Parang make something new sa mga buhay namin. Kaya, ayun lang, pray lang po tayo.